Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, abay talaga nga namang nanggagalaite sa galit ang mga DDSN for sure. Nakarating na din ang mensahe ni former VP Leni Robredo. At ito nga pong si President Bongbong Marcos dito nga po kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na itong si Sara Duterte, hayagan na pong nagsalita na siya ay tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas, which is syempre 'di ba kung totoo lang, sa totoosin lang, sobrang layo pa mga minamahal ng ng eleksyon. Supposedly dapat you are working to the Filipino people because you are a public servant. Ang inuuna mo talaga dapat is yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Wala ka nang naging maayos na ambag nung ikaw ay naging Department of Education Secretary. 'Di ba? Nilustay mo nga ang pera ng kaban ng bayan. Wala ka nang nagawa as a Vice President ng bansang Pilipinas. Tapos bigla-biglang uulpot at sasabihin mo sa amin na, ay, tatakbo ako. Kasi yan yung will. 'Di ba? Napag-isipan ko after 40 years in the service, kino-call out ako na dapat akong magpresidente. Like, what the? Nag-iisip ba to? Itong si Sara Duterte, sino kaya yung political advisor nito? Talagang dapat sa'yo, sinisibak tinatanggal Oo, mas pinadumi mo lalo ang pangalan ni Sara Duterte. Now, nagkita, mga minamahal. Ito nga pong si President Bongbong Marcos at itong si Mayor Leni Robredo. Alam naman natin na meron pong Oplan kontra sa baha. Itong si PBBM at itong si Mayor Leni na matagal na pong nakaset up 2 months before, bago pa nag-anunsyo itong si Sara Duterte. Nataon talaga, mga minamahal. 2 months before, na-announce na to. And perfect timing, ito nga pong pag-announce din ni Sara Duterte na magkikita itong si PBBM at ito nga pong si Mayor Leni Robredo. Syempre, yung pinag-uusapan dyan is yung tungkol nga po sa baha. Lalo pat yung Naga City is pina-flood po ng baha. So, kung kakamping man si Leni, loyalist man si PBBM, it doesn't matter the color 'Di ba? Dapat dito na tayo sa political maturity. 'Di ba? Yung determination na kahit magkaiba man kayo ng political background, as long as yung goal nyo tulungan ng mamamayang Pilipino, so be it. 'Di ba? Huwag politikahin ang paglilingkod sa mamamayan, sa taong bayan. Now, nung tinanong, mga minamahal, etong si PBBM, about nga dyan sa Pangulo-Pangulo, tatakbo. Alam nyo, yung sagot ni Leni Robredo at ni President Bongbong Marcos, iisa lang. Sobrang iisa lang, mga minamahal. Eto, sabi ni PBBM, serbisyo muna, bago politika. The most political thing we did today, I wore my pink socks in honor of Mayor Leni. Ang cute no, mga minamahal. 'Di ba? Kung si Castro nagsuot ng kulay pink na damit nung isang araw nung interview. Ito nga pong si President Bongbong Marcos, mga minamahal, nagsuot ng pink na socks, 'di ba? Ang cute no ni President Bongbong Marcos, 'di ba? Napaka-funny. Oo, baka na naman iisipin ng iba, sasabihin na naman, pink socks, meaning kaplastikan. 'Di ba? Tinapakan si Leni. Diyos ko naman, mga taong to, 'di ba? Anyway, ganyan din po yung sagot ni Leni Robredo, mga minamahal. Pakinig natin sa inyo. Alright. Ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nag 1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko yung trabahong in-applyan ko. Tama.
malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Oh, 'di ba? Si Leni Robredo na mismo nagsabi na I'm really sure na hindi naman magbe-bring up si PBBM ng pamumulitika kasi trabaho naman yung pinunta niya dito, which is totoo naman. Mga minamahal, trabaho naman talaga itong si PBBM. Sobrang layo niya kay Sara Duterte. 'Di ba? Ganyan ba yung mindset ng isang halal na opisyal? Malayo pa yung eleksyon pero ang inuuna is pamumulitika. 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Ibang klase talaga, no? Itong si Leni Robredo, hindi siya nagbibida-bida. Real talk lang talaga siya. Not unlike dito kay Sara Duterte, iniisip na agad yung upuan niya sa 2028, hindi niya man lang inisip na magtrabaho muna. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin? Nung DepEd Secretary nga, wala ngang nagawa eh. 'Di ba? Nagsisinungaling pa na hindi daw siya tatakbo bilang Pangulo, sinisiraan pa si Martin Romualdez, 'di ba? Tapos it came up naman pala na siya pala yung tatakbo. 'Di ba yung word na trabaho muna? 'Di ba? That is a queen things. Mga minamahal, rinig mo Sara Duterte, trabaho muna. Kulang pa ba yung word na trabaho muna na isasampal sa'yo ni PBBM at ni former Vice President Leni Robredo? Yan yung pag-asa ng taong bayan. Yung nagtatrabaho. Yes to good governance. Diba, meron nga akong meron akong TikTok sa inyo, mga minamahal. Papakita ko sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na pinapromote ko na si Leni Robredo, pero gusto ko lang ipakita sa inyo, mga minamahal, na yes to good governance tayo. Anong magsilbi kay Leni tayo, kay Leni tayo, ping pinuno, handa nang magsilbi kay Leni tayo, kay Leni tayo. Diba? Yan yung political maturity, mga minamahal. Diba? Wala nabudol tayo ni Sara Duterte. Diba? Rinig mo? Sara, trabaho muna tayo. And I think if former Vice President Leni Robredo will run as a president, I'm pretty sure that she can beat Vice President Sara Duterte. Pangit lang kasi yung ibang mga thunders dyan, diba? Yung mga matatanda, diba? Na mga walang utak. Buti pa yung mga viewers natin, diba? Hindi sila tumatanda. Pangalan lang nila, edad lang nila yung tumatanda, pero yung utak, yung mindset nila talagang para sa mamamayang Pilipino. Pero yung ibang mga matatanda na mga DDS, hukluban ng kabobohan, 'di ba? Mga minamahal. Alam niyo yung kasabihan na may artista na nag-quote and quote. Sabi ba naman yan before? Sometimes the best president are those who don't want to run. Alam niyo yon, minsan talaga yung mga karapat-dapat na maging presidente ng bansa Pilipinas, yung mga hindi nagdedeklara na sila itatakbo, pero nakikita naman natin yung kanilang pagiging public servant. Katulad ni Vico Soto. 'Di ba, mga minamahal? Tapos may magko-comment na naman dyan, Duterte pa rin kami. Ninanakawan na tayo, Duterte pa rin kami. Kinukupal na kayo, Duterte pa rin kami. Diyos ko naman. Diba? Ako, aaminin ko sa inyo, ako supporters ako ni President Bongbong Marcos. Supporters ako ng Uniteam. Kaya nga lang, doon lang tayo sa Unity. Tinanggal natin yung itim. Unipink pala ang dapat, hindi Uniteam. Kasi yung kay PBBM. Yung team, yung itim, kila Sara yun. Diba? Hindi natin pinopromote yung kaitiman, kasamaan nila Sara Duterte. Tingnan nyo, sila-sila lang din nagkakagulo, sila-sila lang din nag-aaway, sila-sila lang din nagbabanatan, sila-sila lang din yung, diba? Nagkakagulo. See? Tapos tingnan ninyo yung mga tuta aso ni Sara Duterte. Tanging susundin ko lang si Digong. Paano na yung Pilipinas? Paano na yung will ninyo as a senators? Ay, naku. Ano nga asahan natin sa kanila kung sa bagay? Alright. Mga minamahal yun po.
Pahingi lang ako ng comments. Mga minamahal, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pang i-hit mga minamahal palagi, ha? At sa mga team replay, ito nga pong ating notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.